Nako, Senator Robin, pinagtanggol si Senator Dante Marcoleta at sila Jinggoy, no? At dito nga po ay maraming mapapahiya kay Senator Robin Padilla. Sa kakamaliit nyo kay Senator Robin Padilla, ha? Hindi na nila namamalayan yung katwiran, no? At eto, nangingibabaw kay Senator Robin, yung talaga totoong katwiran, no? Dito po sa Banateros po ay in-interview siya kung saan po ay talagang binakbakan niya si Dilima at binakbakan niya si Redon, no? Yung mga at in-explain niya rin dito talaga kung ano, yung ano ibig sabihin ng one-sided. Ito, mas maganda, pakinggan natin. Very interesting talaga si Senator Robin Padilla, no? Kumpara sa iba, hindi mo pa nagsalita yung mga pinklawan, si Kiko Matching, pati yung isa, ha? Panagsalita talaga sila, mararamdaman mo kung talaga may sense yung ano yung sinasabi. May tumatak ba sa isipan nyo na sinabi ng mga pinklawan? Ito to lang, may tumatak ba sa isipan ninyo na katwiran na sinabi ng mga tiga-pinklawan man o taga-loyalista? Wala eh. Walang wisdom. Kasi pag isang bagay na nagsalita, humanga ka. Ibig sabihin, nasa pool yung wisdom mo. Pumasok sa kaibuto ng damdamin mo, subconscious mo, at naunawaan mo, galing na itong taong ito. Diba? Meron ba kayong sinabi ng mga ganyan mga loyalista, mga pinklawan? Wala. Diba? Kasi, hindi sila nagpapakatotoo sa hindi sila nagpapakatotoo sa sinasabi nila. Kaya yung mga sinasabi nila, pinag-aaralan nila siguro bago sila umalis ng bahay. O kaya pinaplastic nila yung mga taong kausap nila. No? Kaya yung katwiran nila, hindi sila nakikitaan ng katwiran. Hindi katulad ni Senator Robin, real talk, prangka. Diba? At talagang nagsusuri, observer siya. Diba? Ito, maganda pakinggan muna natin. Bakit ang prosecution, binabanatan nyo ang mga senator judge? Hindi nyo dapat ginagawa yan. Kasi judge yan eh. Saan ka naman nakakita ng prosecutor, babanatan mo yung judge? Oh, pahiya nga si ligutan ba yon yung attorney Siyempre daw, sabi ng abogado, siyempre daw, prosecution kami, siyempre, one-sided kami. Natuloy yan, abogado, ganun katwiran. Buti pa si Senator Robin no? Bakit? Kasi si Senator Robin, nagtatanong, marunong magtanong. Malamang sa malamang, hindi na nag-aaral yan. Nagtatanong din niya kay Senator Marcoleta, kay Allen Cayetano. Hindi siya nahihiya magtanong. Sa inyo kasi, nahihiya kayo magtanong. Di ba? Sa mga kasamahan nyo. Kung panonoorin niyo po nung buo yung palitan ng salita. At ito naman, mahirap pong mag-umpisa doon kasi sa hearing dahil bawal po yan. Doon na lang po sa sinabi nila sa press con nila. Ang sabi nila sa press con nila, ang sinasabi ko daw, na one way, masyado naman kayong one-sided eh. Ang sinasabi ko po doon kasi, bakit ang prosecution, binabanatan nyo ang mga senator judge? Hindi nyo dapat ginagawa yan. Kasi judge yan eh. Saan ka naman nakakita ng prosecutor, babanatan mo yung judge? Binabanatan nila yung mga nakakulong na senator judge. Si Jinggoy Estrada, Senator Jinggoy, tsaka si Senator Marcoleta. Banat sila, si Redon. Binabanatan na hindi dapat yan mag-participate. Binabanatan ni Dilima. Hindi yan dapat mag-participate. No, ano ka ngayon, sinopla kayo ngayon ni Robin. Anong pakialam mo? Anong pakialam nila na sabihin na si Jinggoy at si Marcoleta hindi pwede mag-participate? Ha? Sige nga. Tapos, yung sa inyong Madriaga na nakakulong, pwede mag-participate. Tapos, yung ito sa inyo ngayon, may mga kaso, pwede pala. Di ba? Anong pakialam nila? Rules namin yun. Hindi dapat sila nakikialam doon. Yun yung sinasabi ko. Pinapayagan nyo yung mga may kaso na mag-witness dito. Pero yung mga senador na may kaso, kako, na hindi naman final and executory, wala pang nangyayaring hearing, ayaw yung payagan dito mag-participate. Anong karapatan nila sabihin sa amin yun? Di sinopla kayo ngayon ni Senator Robin. Nakita niyo yung mga salita ni Robin? Tumatatak, no? Na may ganito palang si Robin, na ganito palang banat ni Robin. Sila walang ganyan eh. Wala silang katwiran eh. May narinig ba kayong ganyang katwiran nila? Wala. Pupunta sa maraming tao, mamimigay kunwari ng mga ayuda. Pupunta sa maraming tao, magpapasimpatyak. Pupunta sa West Philippine Sea, sa Pag-asa Island, dun. Mangungumbinsi. Tapos magpo-post sa social media nila na sila'y aping-api mga Pilipino. Ganun, manggatong. Pipili sila ng isang event o isang pangyayari sa atin na kung saan mapapansin sila. Pero yung magpapansin sa flood control issue na bumida sila,
pati pagtaas ng kuryente, wala sila. Kasi pag pinatungan nila yan, magagalit sa kanila administrasyon. Bakit? Pag binanggit yung flood control, allergic sila eh. Allergic sila eh. Tignan mo yung matandang si Pinky. Ang pinupuntirya si Cayetano, tagig lang. Hindi ba halata sa inyo yan? Ha? Hindi ba halata sa inyo yan? Sige nga. O ano? Ngayon, naniniwala na kayo sa sinabi namin. Ha? Yung ginawa niyang partial report ni Pinky, ha? Na pinapapirmahan niya sa mga senador at hindi pinirmahan. Naniniwala na kayo. Ha? Eto, harap-harapan tayo. Tagig ang iniimbestigahan eh. Di ba? O what if pa kaya siya yung nakaupo nakaraan? Di ba sinabi namin sa inyo, harap-harapan, di ka nag-iimbestiga. Ano sabi niya? Ay, hindi. Nag-iimbestigaan niya ako. May partial report niya ako eh. O, may nangyari ba? O, ito katunayan ngayon. Hinahayag niya sarili niya sa pamamagitan ng pag-iimbestiga kay Cayetano lang. Di ba? Naintindihan niyo na kung sino siyang tao ngayon. O, yun. Ipagkakatiwala niyo pa ba sa mga yan? Ha? Ang issue na to sa pag-iimbestiga? Hindi na. Kanino niyo pagkakatiwala? Sa gustong-gustong mag-imbestiga. Kanino? Kay Senator Danny Marcoleta. Pero anong ginawa? Ha? Pinakulong nila. Ngayon din, alam niyo na rin kung bakit pinapakulong ang mga senador. Hindi dahil sa may kasalanan sila, kundi dahil sila lang ang nagsasalita ng katotohanan. Yung iba kasi, kung hindi naglilihis, gumagawa ng gimmick, gumagawa ng alibay, o nililihis ang topic tungkol sa flood control issue. Ya? Medyo itong mga ito, para itong mga langaw na nakasakay sa kalabaw. Yes, totoo yan. Lagi ko siya sabi yan. Pakiramdam nila sila yung kalabaw. Dapat pagsabihan yan ng aming impeachment court na pagbawalan yan sa... Wala silang karapatan eh. Hindi ko nakikita. Meron na ba kayo nakitang piskal na binabanatan yung judge? Hindi pambira. Dapat po ata makontempt yung mga ganyan. Yan po ang dapat mangyari. Kasi alam nyo, ang aking pakiusap. Pag ako po nagsalita doon, meron, alam na, kilala nyo naman, mahirap magsalita kasi sa-beauty tayo. No? Sana, panghawakan natin yung sinabi ni Patron. Gusto ko maintindihan ng taong bayan kung ano tong impeachment. Huwag nating daanin ito sa masyadong legal at masyadong Inglesan na mga salita. Kasi, di ba sabi nila para sa bayan ito, itong impeachment? O ba't ayaw natin ipaintindi? Dapat ipaintindi natin. Hindi tayo pwedeng, sila tong sabi ng sabi, no, wag daw masyadong mag-technical. Pag nagiging technical ako, sasabihin naman nila, alam nyo, ang hirap eh. Speaking of sub judice, Senator, yung bang ginagawa nilang mga press con na yan, araw-araw na press con na ginagawa nila, hindi ba yan inaantay ko nga yung spokesman ng impeachment eh, inaantay ko nga magsalita eh. Ang ginagawa pa ng spokesman ng impeachment namin, ako pa ang binabanatan, sabi ko, iba talaga ang panahon ngayon talaga. Oh. Ganon? Opo, yung impeachment, si Tungol. Ako pa ang binabanatan. Akala kasi nila si Robin, easy target na kutsain. Kasi kung isipin mo nga naman si Senator Robin, nanalo siya, talagang biglaan. At artista siya. Kung wala siya dito sa senador, sikat na artista siya. Alam nyo naman, ano to, action star to. Nalabas-labas din sa mga host siya, di ba? Yung sabihin, kung di siya naging senador, sikat na artista siya. Na akala nila, ang artista, ay, ganyan-ganyan lang. Kaya kay GB Bondok, ang baba ng tingin nila kay GB Bondok, si GB Bondok lang yan kumakanta. No? Ganun silang utak nila. Kasi ang isang tao na alam mo, na may possible na matalino talaga. Kasi nakikita mo ang tao na matalino sa pananalita eh. Hindi sa tapos ng pag-aaral, tatandaan yan. Maraming tapos ng pag-aaral, mahina ang kokote. Tandaan mo yan. Ha? Marami, hindi naman lahat, marami-rami din. No? Hindi lahat may mga tao naman hindi tapos ng pag-aaral, pero nakakapagsalita ng English. Pero English kasi hindi naman ano yan eh. Ano lang yan eh. Hindi naman basa ng talino yan eh. No? Nakakapagsalita siya ng mga katwiran. Kabisado niya yung mga gantong libro, kahit di siya nakapagtapos ng pag-aaral. May tapos naman ng pag-aaral, hindi kaya gawin yung hindi tapos ng pag-aaral. May ganun eh, halo-halo tayo eh. No? Kaya kay Senator Robin, makikita mo ang katwiran sa kanya, kung matalino o hindi eh. Nakikita mo naman yung katwiran niya eh. Di ba? Yung iba ayaw tanggapin, kasi hindi nagre-research eh. Kaya sinabi niya one-sided. Pwede niya maging ang prosecution, maging one-sided? One-sided naman talaga yun eh. Hindi, doon ka nagkakamali. Yung kasi kinalakihan mo.
'Di ba? Hindi ka na umunlad, no? Kailangan talaga mag-research ka, no? Kung ano ba talaga, pwede ba 'yon? Kaya eto pagkakilala na sila kay Sir Robin, ha, nabibigla sila ngayon. At tamo, na ano katunayan? Number 1 pa rin sa survey si Robin. Bakit number 1 sa survey? Kasi tanungin mo yung mga mahihirap. Tanungin mo. Bakit? Si Robin anya ako. Bakit si Robin ka? Kasi naiintindihan niya kami mahihirap eh. O, kailangan ba ng talino? Hindi. O, sino mas matalino ngayon? Si Senator Robin. Bakit? Inuna niya yung pangangailangan ng mahihirap. Naiintindihan niya. O, yung mga ibang pinklawan ba naiintindihan niyan? Hindi. Kaya nga mababa lagi kayo sa survey eh. Hindi pa kayo tataka yung mga ibang pinklawan sa inyo, ang bababa ng survey nyo lagi. Hindi kayo tataka. Sa tingin nyo, sino mali? Kayo o maraming tao na ayaw bumaw sa inyo, yung paninira sa inyo. Ha? Sa tingin ko, di naman kayo para siraan eh. Diba? Hindi naman para kayo siraan ng ganyan-ganyan. Talagang ayaw na ng tao sa inyo. Yun lang yun. Siguro sa inyo, nabobolan nyo yung mga kabataan. Yung iba. Pero iba, hindi naman. Alam namin yung puso mo, hindi pa politiko eh. Opo. Buti nakakatiis ka, paano mo nilalabanan? Ay, Diba iniisip ko nakikita na lang po yung taong bayan. Kasi pag ako pang nagsawa dyan, sino pa? Buti hindi ka nangunguwelyo eh. Muntik na. Alam nyo, yun, matagal, tinanong yan eh, ni Pia eh. Sabi ni Ito maganda to. Senator Pia. May mga kasama kami na ganyan mag-threat. Di ba? Pero nakita naman ninyo, wala naman nangyaring gano'n. Ibig sabihin, minsan pagka masyado nating siniseryoso yung mga bagay-bagay, yan ang ano eh. Dapat iwasan na lang yung mga satsat ng satsat kasi para... Pero alam Di ba? O, pa gusto sabihin si Senator Robin eh. Kung kay Senator Robin mo ginawa yan, try mo. Kung iyan si Erich, ha, kukwelyohan kita kay Senator Marcoleta. Hindi ka piyatulan ni Senator Marcoleta. Try mo kay Robin sabihin yan. Ewan ko lang kung di ka kinwelyohan dyan talaga. Ito lang. Papalag tong taong ito. Hindi to plastic, sabihin ko sa inyo. Tapos si Kiko, pinapalaga niya. Hindi niya kinamayan. Ayaw niya kasi ng plastic eh. Tapos mo sigaw-sigawan, tapos kakamay ka. Ano ka? Di ba? Di ba yun eh. Mahirap makipagkamay sa taong yung galit mo hindi pa humuhupa. Diba? Hintay mo humupa, saka kumamay. Diba? Kasi pag plastic lang, publicity lang yun, plastic lang yun. Diba? Mali ba namin na hindi ka pa nagpapatawag, gusto mo lang kumamay para ipakita sa mga tao. Diba? Si Senator Robin, di kaya gawin mo? Kaya dito, sopla, kung kaya Senator Robin mo ginawa yan, Erich, yari ka. No? Ano ka, talagang may kalalagyan ka kay Senator Robin, may kinalalagyan ka na. actually, mas tama si Senator Robin doon sa sinabi niya, dapat yung prosecution hindi one-sided. Kasi nasa ano yan, issue yan ng Supreme Court sa CPRA na in-issue na kung saan ang primary job ng prosecution is not to convict but to give justice. Opo. So, ang mali talaga dyan yung mga humuhusga kay Senator Robin. Pero ito ang tanong, mukhang tinatarget talaga kayo ng, ewan ko kung sino itong tumatarget, pero handa ba kayong harapin at makulong din? Oo naman. Kulungan, hindi nila ako matatakot sa kulungan. Ako ano yan eh. Kumbaga, dyan ako nag-Islam, dyan ako nag-Muslim, dyan ako bumait. Hindi ako matatakot dyan. Ang nakakatakot dyan, yung gagawin ka ng kaso. Yeah. Yun ang ano. Kasi kung ako, nung nakulong, Totoo yan. Ibig sabihin, pag nasa kulungan ka, di ka matatakot. Yung procedure ng pagpapakulong, yun ang masama. Nakakatakot. Bakit? Kasi kahihiyan yun eh. Hindi lang kahihiyan yun eh. Pinahiya ka sa buong Pilipinas, sa buong mundo, wala ka namang kasalanan. Parang kay Senator Marcoleta, pinahiya nila. Pinatikom nila. Para di makapagsalita. Yun ang ginawa nila eh. Walang pinagkaibahan doon sa ibon. Alin ba ang ibon na kinukulong? Alin ba yung ibon na kinukulong? Eh, di ba yung nakapagsasalita? Di ba? Yung ibon malalaya eh. Tingnan mo yung parrot. Yung parrot nagsasalita, tama ba? Lovebirds. Tama, kinukulong nila. Kasi nakapagsasalita. Kaya ganun din ngayon. Pag nagsasalita ka, kukulong ka nila. ako, inamin ko, talagang siraulo ako ng panahon na yun, dapat ako makulong. Pero pag ikukulong ako ng gawa-gawang kaso, medyo mahirap tanggapin yun. Yung pangungulungan, madali yan eh. Pero yung kinulong ka, nang alam mong hindi mo namang ginawa, at pambihira yun. Pambihirang... Mukhang senator, yan ang umuugong na balita ngayon, mukhang mauubos kayo. Tila ang nadidinig po natin, isusunod si Senator Cayetano, tapos kayo,
Kasi kayo yung mga nagsasalita na ngayon na may sense eh. Hindi lang yung parang pagmamalaki nyo lang na 29 years kayong mambabatas. Yung meron talagang laman. Ika nga. Handa naman po tayo dyan. Handa po tayo dyan. Alam nyo, pati kabuhayan namin, tinitira niya nan. Pero paano yung boto? Kasi kung mababawasan kayo na mababawasan. Yun nga ang sinasabi ko eh. Bakit itong impeachment court, hinahayaan nila magsalita yung mga prosecutor na gusto nila magbawas sila. Yan ang At sila intention nila eh. nagdidesisyon, ano? Parang sila Oo, nagdidesisyon. tapos gusto nila lumiit yung two-thirds. Checkmate sila kay Senator Robin. Dito ko lang. Checkmate sila kay Senator Robin. Yung mga prosecution na yan, checkmate sila. Parang, bakit ganito? Ano to? Alam niyo, malaking constitutional crisis ito. Kasi konstitusyon yan eh. Hindi natin pwedeng baguhin ang konstitusyon ng sasabihin ng, halimbawa lang, kasi para ang dating eh, hihingi sila ng interpretasyon sa Supreme Court. Malabo yun. Kasi kung amendahan natin yung saligang batas, magkaroon tayo ng constitutional assembly, baguhin natin. Hindi pwedeng i-interpret yun na sila mismo lang, sasabihin lang ng Supreme Court. Nabawasan natin yung two-thirds. Halimbawa, naging 20 na lang kami. Ilan ba yun? Ilan two-thirds niyan? Sabihin mo na 16, 14 na lang, gano'n? Teka muna naman. Pero sa reaction nyo patungkol doon sa Ito naman, panoorin po natin ito. Iba naman po to. Ganon din po sila din po ito. post ng inyong kasamahan sa industriya. Si Angel Locsin, kaibigan ko yan. Ang katotohanan sa aming dalawang mag-asawa noong, hindi si Angel yung asawa ko, si Marie. Iba talaga magseta si Robin, no? Kita niyo may likot. May palo, may likot. May pagdududa. Yung seta ni Senator Robin, pagdududahin kanya. Pero, alam mo yun, iba talaga utak ng isang na nakulong, lumaki sa kalsada, lumaki sa mahirap, nagsumikat, nag-artista, nag-stuntman. Stuntman kasi dati to eh. Kung napaalala nyo sa pagiging artista. Halo-halo eh. Hindi lumaki ka sa mayama, tapos namulat ka sa konting tao na sa paligid mo, mahirap. Sasabihin mo, ito ko, kaya ko kayo pagtanggol. Ito ko, ganyan na, mag-aral tayo mabuti. Hindi lang pag-aaral mabuti pinapayo sa isang tao. Tandaan nyo yan. Yung pakikipagtungo ng kapwa mo, no? Yung magiging pakadiyos mo, yung makikipatungo mo sa tao, di ba? Yun ang wala sila. Kaya sila, kahit siyang sorbe, mababa sila. Naniniwala sa kanila yung mga kabataan na madali nila mabola. Hindi lahat, ha? Nung nabalitaan namin yon, isa lang yung sinabi naming dalawa. Baka may pinagdadaanan si Angel, kami naman wala. So, siguro, intindihin na lang namin. Wag na kaming sumagot, wag na kaming magsalita. Kung gusto niya kaming makausap, bukas naman yung linya. Pero, Sen, matindi yung kanyang binitawan, di ba? Na sinasabi niya, nakasama niya kayo, at kayo naman, aminado kayo na there was a time na naging NPA kayo. Komunista. Oo, Saktong sinabi niyo. nagbundok kayo. So, doon kasama niyo ba siya? Ay, kasama niyo siya doon sa bundok? Mabigat yan. Hindi. Ano yan, ang istorya kasi niyan, noong 1995, winanted ako ng gobyerno, kung naalala po ninyo. Biglang lumabas yung warrant of arrest. Siyempre, bata po ako noon, hindi ko maintindihan kung bakit ako may warrant of arrest. Tumakbo ako ng Bicol, ng Camarines Norte. Hinabol pa ako hanggang doon. May mga dumating na CIDG doon. Yan ang maganda, naranasan nila. Alam mo, sa isang tao, pag naranasan mo, kamukha ko, naranasan ko po lahat ng bagay na mahihirap sa buhay Hindi po ako nakulong, pero naranasan ko po, dati akong naninigarilyo, dati ako nainom, no? Pero ang bisyong iba, hindi ko tinikman yung bisyo diyan. Bisyo lang, sigarilyo, alak dati, pero tinigilan ko yan. Pero mahabang panahon akong alipin yan. Yung nalaman ko na masama pala yan, by medical and by Bible at scientific, tinigilan ko yan. At marami ako naging kalokohan sa buhay, na panahon dati, bata pa, ganun-ganun. Marami po. Masarap sa lahat yung experience mo. Kalokohan man yan o hindi.
nakakatakot man yan na panganib ang buhay. Mas maganda na panganib ang buhay mo eh. Naligtasan mo. Ikaw ang parang ang tali-talino mo, lahat ng, inubog ka ng panahon, inubog ka ng mga paghihirap sa buhay na to. Yumamang ka dahan-dahan, nagkaroon ka ng konti, di ba? Yan yung meron yung tao ngayon sa Pilipinas na napakarami nangyayari yan. Anong katunayan? Baha, hirap, taas ng kuryente, nararanasan nila. Yung mga kaguluhan sa paligid, krimen. Yung mga mayayaman, eto aminin natin tanggapin nyo na. Maliban sa mga naranasan ng mga dating mahihirap, katulad nila Pacquiao, dating mahirap yan. Katulad ni Isko Moreno, Pero yung mga anak mayaman na politiko, pati anak mayaman na buboto sa mga ibang pinklawan, alam mo naranasan niya, hindi nila huwag niyong ipilit sa sarili niyo na naranasan niyo, kahit di naranasan, sasabihin niyo kaya niyong gawin yan. Hindi. Iba po yung naranasan niyo, tandaan niyo po. Iba po yun. Yung mahirap, nasa kalsada ka, natulog ka sa kalsada, minsan pa nga may mga pagkakataon pa nga na nawalan kayo ng CR, di ba? Naki-CR, hindi kayo naki-CR. Umanap kayo ng bakanteng lote, doon kayo dumumi. Di ba? May ganun karanasan ng mga mahihirap yan. Yan ang naranasan na ngayon ng mga Pilipino, bawat sambahayan, yan ang naranasan ngayon ng Pilipino. Yung paghihirap hanggang ngayon. Kaya pag may tumindig sa kanila, isang Robin Padilla, isang katulad nila na nakakaintindi sa sitwasyon nila, ay hindi sila mga dalawang isip na iboto yun. Bakit? Kasi ang makakaintindi sa kanila, yung kapwa nila dati. Maintindihan ba sila ng yung mga mayaman? Yung mayayaman pag-aalis ng bahay yan ito, yung mga mayayaman ba aalis ng bahay, nagka-tricycle? Nagko-commute ba kayo? Sige nga. Wala tayong plastikan. Nagko-commute ba kayo mga mayayaman? Hindi. So, doon pala sa paghihirap ng pagsakay ng jeep, di nyo alam paano mahirap. Kung paano gabi, umuwi ng gabi, nakakabaka-baka, baka tutukan ka sa likod mo. Kaya yung mga mahihirap, ang gusto nila, sana, isang gabi, huwag na kami tutukan ng kutsilyo or isa lang iniisip nila, Duterte ang manalo. Kaya talaga ang Duterte, number 1, pati mga Senator Robin Kasi isa sa mga dahilan Hindi naman para patalinuhan mas matalino to si Matching, dito ako. Mas matalino to, dito ako. Hindi Siguro iba po ipili sa inyo kasi lumaki ka na sa mayayaman. Biruin mo, aalis ka ng bahay, ang dadaanan mo, XLEX saka NLEX, Cavitex or alam mo yung mga ibig sabihin ko, dumadaan sila sa mga kung saan yung lugar, highway, expressway. Kasi dumaan ako sa expressway, gustong-gusto ko lagi dumaan sa expressway dito banda sa diyan sa papuntang, basta Alabang to, basta may skyway pala. Nakikita ko lahat ng paligid, pag nasa sasakyan ako, nakikita ko, ganito pala itsura ng lugar na to, Ang naunawaan ko, ito pala nakikita lagi ng mga mayayaman. Kasi dito lagi sila dumadaan sa Skyway, Expressway, NLEX, XLEX. Diyan sila dumadaan. Kasi pag dumaan ka doon, punong-puno ng mga puno, pabrikang malalaki mga bahay ng mga ganda. Pag tumanaw ka sa ibaba, puro mga gandang bahay. Hindi mo nauunawaan ng subconscious mo na may mahihirap na tao. Kasi araw-araw ko dumaan doon. Subukan mo dumaan sa pinaka-baybayin, yung mga kung saan yung mga daanan ay masisikip na. Hindi na umaandar rin sa sakya kasi sobrang hirap ng mga tao doon. Na minsan nandun sa kalsada nakatambay, nagpapalipas na sila, wala sila makakain minsan. Wala, no choice sila Dahil alipin sila ng gobyernong ito Hindi lang ito, sa mga nakaraan pa. Panglahatan. Kaya nga ito yung pagkakataon na kung saan sana maimbestigahan na itong flood control issue para matigil na itong ira ng pangungurakot. Ay hindi nila pinalagpas Parang gusto nila sabihin, ayaw namin matigil ang korupsyon. Gusto namin mananatili ang taong bayan na alipin namin, na sila'y luluhod sa amin. Habang sila'y mahihirap, sila'y alipin namin. Parang ganun Mali po yun. Nakikita nyo? Hindi katulad ng isang Robin Padilla na kung saan, talaga naiintindihan, pati isang Senator Dante Marcoleta, mga lumaki sa mahihirap. May common sense. Di ba? Naiintindihan nila kung ano yung... Kaya number 1 sila sa survey Gets nyo? So, parang pakiramdam ko, serious yata itong mga ito na ikulong ako. Wala akong choice. Umakyat ako sa bundok. Nung umakyat ako sa bundok, siyempre, ang nadatnang ko doon, yung mga NPA. Yung mga NPA naman, na inasikaso naman ako, pati yung masa. Kasi dati, nung sila'y malakas pa, masa ang aabutan mo sa bundok. Nung dumating ako, sabi nila, doktrinahan ka namin. O dinoktrinahan naman nila ako, 1 buwan. Pero nung nakita ko na sabi ko sa sarili ko,
Bakit parang hinihingan pa natin yung mahihirap? Kasi yung mga napansin ko doon sa mga anima, may inihiwalay eh. Inihiwalay yung para doon sa NBA. Sasabi ko parang hindi ata tama yun. Eh, alam mo kasi ako, observer ako eh. Pagka ganun, teka muna. Yung pinaglalaban natin, hihingan pa natin ng revolutionary tax sa pamamagitan niyan, uwi na lang ako. Yan ang nasa isip ko. Ito mismo kay Senator Robin mismo galing na talaga natin siya umakyat ng bundok. Eh ngayon, natauhan siya, nakita niya yung pinagkaiba ng armado sa hindi. Diba? Ito yung sinasabi ko sa inyo, experience na hindi kayang gawin ng iba. Kaya yung iba, nagpapanggap lang na kaya nila, mahal nila Pilipino. Sabi, mahal namin Pilipino. Paano mo mamahalin yung Pilipino? Sa sitwasyon nila ngayon, sa kalagayan nila ngayon, mataas ang kuryente. Wag na lang yung misa, baha. Wag na lang yung baha kasi may mga lugar naman hindi naman binaha pero mahihirap pa rin sila. Mataas ang bilihin. Ang sahod nila sa isang pamilya, isa lang kumakayod. Yung isa nanay niya, tatay niya, na sumasideline lang, hindi permanent. Magkasakit yung anak, yung bunso, hirap na sila. Wala silang panggastos, pangkain nila, konti na lang. Tapos sasabihin mo, mahal mo sambayan ng Pilipino, marami nakakaranas nun na hindi mo naiintindihan. Ang lusot nyo, doon mo, sa pagdalaw pa lang nung namatay na vlogger, yun dinadalaw nila. Pero yung rider na ginurgur, sinaksak nung hold-upper yata o masamang loob, never nyo pinuntahan. Pero si Senator Robin, pinuntahan yun. Totoo. Bakit? Kasi wala kayo mapapalado sa rider na yun eh. Mapagtatawanan lang kayo eh. Anong nangyari kay Senator Robin? Pinuntahan niya yun. Yun ang isang dahilan ba't naging number 1 siya. Di ho ba? Kayo, may ganun ba kayo? Hindi nyo naranasan yun. Bumaba na ako. Pero dala ko yung yung idea. Kasi bata pa lang ako, lumaki na ako na sosyalista. Ang tatay ko, labor leader eh. Ang tatay ko, si Roy Padilla Sr., siya yung presidente ng National Mines and Allied Workers Union. Mga minahan yun, mga workers. Socialist na kami. Lumaki na kami bilang sosyalista sa bahay pa lang namin. So, hindi mahirap sa akin tanggapin yung communism. Actually, para sa akin kung magaganap talaga yan at magiging makatotohanan yan na pantay-pantay tayo at walang mayaman, walang mahirap, maganda yan. Pero impossible yan. Tanggap ko na yun. Tsaka yung sinasabi pa nila na yung kaalaman ko daw dyan, maliit. Hindi po, sa Cuba pa ako nag-aral. Nagpunta pa ako doon. Hindi po yan mismo. Nilalabas pa nila yung mga picture namin ni Joma. Nagpunta din ako sa Utrecht noong mga panahon na yan. Pinag-aralan ko talaga, pero hindi yung armado. Never kong tinanggap na kailangan tayong mag-armas kasi tapos na si Bonifacio eh. Nakuha na natin yung freedom. Ang pakikibaka natin ngayon, kahirapan, hindi kapwa Pilipino. Kailangan natin makibigma sa kahirapan. Yes, hindi nila ginagawa yan, makipagdigma sa kahirapan. Hindi nila ginagawa yan. Kasi kung ginagawa nila makipagdigma sa kahirapan, hindi sila manghurakot. Tatandaan nyo yan. Kasi alam nila, ang pinaka-cost ng kahirapan is kurakot. Pero manatili sila ng hurakot. Tandaan mo yan. Pag ang isang politiko ng hurakot, piso man yan o maliit na sentimo, hindi niya mahal ang taong bayan niya, tatandaan nyo yan. Pakakatandaan nyo yan. Hindi. Lalo na kumakampi, nagtatakip sa mga kurakot. Hindi ka nga kurakot. Sabi ni Pinky, wala siyang kinurakot. Nagtatakip ka naman sa mga kurakot. Di masahol ka pa. Sa kapwa Pilipino. Kasi kalokohan yung may gobyerno na tayo. Ibabagsak natin yung gobyerno para magtayo tayo ng panibagong gobyerno. Kumaga, nasa 3rd floor na tayo. Gusto nyo, bumaba pa tayo uli ng 1st floor. Kalokohan yun. Pero hindi ko iniiwan yung ideology. Hindi po. Kahit na magalit kayong lahat, kahit mga kaibigan ko magalit kayo, pasensya na kayo. Kasi ang unang Kristiyano, nasa Biblia yan, pag binasa nyo sa Acts. Andyan yan, sinasabi na tayo ay pantay-pantay. Kung ano yung meron ka, ibigay mo. Sa Islam, ganyan din po. Kung anong meron ka, ibigay mo sa kapwa mo. Anong masama doon? So yun yung konteksto na sinasabi nyo na kayo po ay communist. Opo.
At kaya ko po nasabi din yon nung minsan ay sa pagdinig, wag na natin pag-usapan po yung kung ba't ko lang nasabi. Kasi alam ko nga yung history. Alam ko yung history ng communism dahil pinag-aralan ko nga po yan. Kasi merong Marxist, meron din po kasing armado, yung mga Marxist kasi yan, yung mga armado yan. Kaya si Lenin kasi ginaya lang niya, ginawa niya si Marxist ba? Si Marxist kasi ang sumulat niya na kinuha lang din niya sa mga unang Kristiyano, di ba? So, ibig sabihin, may karapatan akong sabihin yung history doon sa naganap na pagdinig. Kasi pinag-uusapan yung Romanov. So, paano kung hindi na ako makatiis? Kailangan na ako magsalita. Kasi, palagay ko, naliligaw eh. Ayoko naman maligaw. At nung nangyari yan, yung kwentuhan ninyo ni Angel Locsin, bakit napagkwentuhan nyo yan? Yung experience mo na yan? Kasi naging very close kami ni Angel sa usapin ng martial artist kasi yan. Nag-aaral siya ng martial arts. So, siyempre, nagkukwentuhan kami. Nung panahon na yun, Gabriela siya eh. Nung Gabriela siya. So, sinasabi ko sa kanya na leftist ako. Nako. Siya sabi na, Gabriela si Locsin nung dati. Wala namang masama kung leftist ka. Anong ikatatakot mo kung leftist ka? Ang masama kung ikaw ay may dalang barel. Yun ang problema. Actually, wala na tayong anti-subversion law. Yan. Na-repeal na yun eh. So, biski komunista ka, sosyalista, or anything, walang illegal doon. Huwag ka lang maglalaban sa gobyerno, magdadala ng armas. Yung tatay ni Senator Robin, natatandaan ko, isa sa mga membro ng Batasang Pambansa noong araw, na kami ni Doy Laurel lang siyang kumuha sa tatay niyang maging kandidato laban kay Marcos, laban sa diktadurya. No? And napakatapang yung tatay niya, tatandaan ko. Salamat. Kaya lang, speaking of the left, ngayon kasi, alam naman natin na maraming raid na nagaganap ang military at yung mga nakikitang mga gamit doon ay galing sa left. So sa tingin niyo po ba, medyo umiwas na o nawala na dun sa tunay na layunin ng komunismo itong mga makakaliwa ngayon at humawak na sila ng armas? Ano kasi yun eh, yung Marxist kasi, yung mga Leninist, meron silang armadong, may aspect ng armadong pakikibaka. Ang pakiusap lang natin doon sa mga leftist ngayon, ako bilang mambabatas na pareho nila, iwasan natin na yung ganong armadong kasi kung huwag kayong magtago. Kasi kung kayo ay totoong leftist na katulad ko, sabi nga ng ating patron, hindi na bawal yan. Bakit kailangan kong magtago? Ang bawal yung sumusuporta kayo diyan sa armado. Kasi nga maawa na kayo, 50 years na yan. Wala naman nangyayari. Tsaka alam nyo, dito po sa Southeast Asia, tayo na lang po ang may rebellion. Parang naman yan, masyado na tayong paatras. At iimbestigahan daw po kayo, ha? May balitang gano'n na parang planong imbestigahan or paimbestigahan ni Gibo Teodoro si Senator Robin dahil dun sa kanyang communist remark. Sumulat na po ako. Nangyari na po yun. Sinulatan na po ako ng AFP. Sumulat na rin po ako pabalik sa kanila. Pinaliwanag ko po yung akin. Katulad po ng sinabi ng ating patron na hindi na yan bawal. Panahon ni FBR, yan ang unang-una niyang ginawa. Bar-top notcher pa man din si Gibo. I mean, he should know that. No? Wala na. Tignan mo mga bar-top notcher itong mga kaalaban ni Robin. Pero si Robin nakakapag-isip ng tama para sa mga tao. Di ba? Yan ang sasabihin ko sa inyo. Realidad tayo. Hindi yung porket nakatapos yung isa, mataas ang pinag-aralan ng isa, maraming kapit yung isa, doon na kayo. Sa buhay na to, tandaan nyo, hindi patalinuhan. Kasi kung patalinuhan lang pala ang laban, edi sana ang Pilipinas nasugpo na ang kahirapan, lalo na yung korupsyon. Maraming matatalino, lahat tayo matatalino. Mag-aral ka lang, magsigap ka lang, mag-ibabait ka lang, lahat, pagtyaga mo, matalino ka. Hindi lang solusyon na matalino. Ang kailangan ngayon, talagang makipagbagay ka, matapang ka, madiskarte ka, iba yun. Hindi kaya ng diploma ang kahirapan ngayon.
Ang kailangan niya yung diskarte, tapang, malasakit. Yan yung katulad ni Senator Dante Marcoleta at ni Senator Robin Cayetano. Yung iba wala. Pagtatakip sa flood control issue ang inaatupag. Tama? Na yung anti-subversion law. Eh, bakit kaya sila Franz Castro ayaw niyang... Ayaw nyo pahuli, no? Marami kasi Bakit kaya? tatago pa eh. Hindi na yan, ika nga, Senator. Yun nga po ang pakiusap ko sa kanila. Huwag nilang ikahiya kung ano man yung ideology nila. Ang ikahiya nila, yung hindi man ako nagsasabi na pronta silang ganun, na sumusuporta sa armado, pero kung sila ay totoong leftist, huwag kang mahiya. Isa yan, Proud ka dapat. isa yan sa mga issue. May pangalawa pa. Ako, mas matindi to. Mas matindi to. Bago natin, marami tayong Pero bago tayo pumunta, araw nga to. Sige po. may request lang ako. Ano? Total, Okay, maraming salamat po. Hanggang dito lang po tayo. Tapos ito, maraming salamat sa iyo. Saludo sa iyo, Senator Robin Padilla. No? Nakita natin talaga kung ano pinagkaiba ngayon ng may diskarte sa nagtatali-taliluhan lang. No? Maraming salamat at abangan natin na talagang dito ay talaga nag-checkmate nila at nakita natin yung mga binakbakan ni Senator Robin Padilla na ayaw kay Senator Marcoleta na bumoto sa impeachment. Ba? Takot na takot sila kay Senator Marcoleta, no? Okay, maraming salamat. Ingat lagi kayo. Paalam po sa inyong lahat.